Ang madilim na sikreto ni Mama. Tuwing linggo, dinadalaw ni Mia ang nanay niya. Nakasanayan na nila yon. Simpleng banding lang. Si Mia ang bibili ng tinapay, tapos si Mama Elena naman ang gagawa ng kape. Magkukwentuhan sila tungkol sa kapitbahay, sa mga palabas sa TV, minsan tungkol sa mga pangarap ni Mia. Si Elena ay dating teacher. Mabait, tahimik at kilala sa barangay bilang mabait na byuda. Wala na siyang asawa. Matagal nang pumanaw ang tatay ni Mia. Isang araw, lahat ay nagbago. Maaga dumating si Mia. Napansin niyang bahagyang bukas ang pinto. "Ma?" Tawag niya. Walang sumasagot. Pagpasok niya, may naamoy siyang kakaiba. Amoy pabango. Mahal na pabango. Hindi yung karaniwang ginagamit ng mama niya. Paglingon niya sa mesa, may 2 basong may natitirang alak at isang necktie. Necktie ng lalaki. Napatigil siya. Hindi pwedeng kay Papa yon. Matagal na itong patay. Biglang lumabas si Elena. Galing kwarto. Halatang nagulat. "Mia, bakit ang aga mo?" Sabi niya habang pinipigilang bumaba ang suot niya. Nakalugay pa ang buhok at merong lipstick. Tahimik lang si Mia. "Sino po yung kasama mo, Ma?" Bago pa siya masagot, may boses na tumawag mula sa loob ng kwarto. "Honey, nasaan yung cellphone ko?" Parang nabingi si Mia. Alam niya yung boses na yon. Nang lumabas ang lalaki, halos hindi siya makahinga. Si Ian, ang ex-boyfriend niya. Hindi siya nakapagsalita. Nakatitig lang siya sa mama niya. Tapos, tumalikod siya at umalis. Lumipas ang ilang araw. Hindi niya sinagot ang kahit anong tawag ni Elena. Pero isang gabi, may kumatok sa pinto. Si Mama. Umiiyak. "Anak, pakinggan mo lang ako, please," sabi nito. Tahimik si Mia. "Paano mo nagawa yon, Ma? Yung taong minahal ko, kasama mo sa kama?" Umupo si Elena, nanginginig. "Anak, matagal ko na siyang kilala. Sa klinik kami unang nagkita. Tumutulong ako noon bilang isang volunteer. Mabait si Ian. Lagi siyang nandyan pag may kailangan ako. Hindi ko sinadyang magustuhan siya. Sinubukan naming tapusin ang aming relasyon. Ngunit, mahal ko talaga siya. Nagkamali ako, anak. Hindi alam ni Mia kung galit ba siya o nasasaktan lang. Pero habang tinitingnan niya ang mama niya, may bago siyang nakitang hindi niya pa nakita dati. Hindi bilang magulang, kundi bilang isang babae. Mahina, marupok, nagkamali. "Minahal ko siya, Ma," sabi ni Mia, halos pabulong. "Minahal ko rin," sagot ni Elena, umiiyak. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na nila pinag-usapan ulit. Lumipas ang mga buwan. Bumalik si Mia sa dati nilang bonding ng mama niya. Kape ulit, kwentuhan ulit. Pero hindi na tulad dati. May puwang sa pagitan nila. Tahimik, pero ramdam. Hindi galit. Hindi rin ganap na kapatawaran. Basta isang tahimik na alaala na may mga bagay talagang hindi naayos. At tinatanggap na lang.